Ipinagluluksa ngayon ang pagpanaw ng award-winning actress na si Jacqueline Jose. Ikinagulat ng marami ang biglaang pagkamatay ng aktres na si Jacqueline Jose o si Mary Jane Gac sa tunay na buhay. A few moments later. Burning of the dead or cremation connected to, if it's not connected to God and not connected to the Bible. Magandang araw mga kabatid and welcome na naman sa isang bagong episode ng Factbusters PH. Babasahin natin ang isang talata sa Biblia dito po sa Sirach, Kapitulo 7, versikulo 33 hanggang 34. Ganito po ang mababasa. Be generous to every living soul and be gracious to the memory of the dead. Show sympathy to those who have lost a loved one and mourn with them. Sa nabasa natin, be gracious to the memory of the dead. Alalahanin natin at ating sariwain ang mga memories ng ating mga patay na mga kilala, mga kapatid. At sa ating episode ngayon, tatalakayin natin ito pong proseso na tinatawag nating cremation. Ano ba ang cremation at para saan ito? Kapag sinabing cremation, ito po yung gawain na kung saan yung bangkay ay sinusunog at yung abo nito ay inilalagay sa tinatawag na urn at yung urn naman ay inilalagay sa tinatawag nating columbarium. Ito po yung version ng libingan ng mga abo. Ang Iglesia Katolika, over time, ay nag-e-evolve ang doktrina tungkol sa cremation, mga kapatid. Noon, hindi talaga pwede ang cremation dahil ito po ay ina-associate sa mga pagan funeral practices. Pero noong 19th century, dahil nga sa mga sanitary reasons, ay ipinahintulot na po ng Iglesia Katolika ang pagsagawa ng tinatawag na cremation. Katunayan, sa old na Code of Canon Law 1917 ay ipinagbawal talaga ang cremation. Pero ang exemption ay kapag magkakaroon ng mass death at may threat sa mga sakit. Ang mga individual nga na nagkakaroon ng cremation ay hindi po binibigyan ng dissenting living ng Iglesia Katolika. Pero sa bagong Code of Canon Law 1983, ganito po yung sabi doon, the Church earnestly recommends that the pious custom of burying the dead be observed. It does not, however, forbid cremation unless it has been chosen for reasons which are contrary to Christian teaching. Klarong-klaro po, ibig sabihin kapag ang intensyon kaya kine-cremate ang isang bangkay ay taliwas doon sa doktrina ng Iglesia Katolika, hindi po pwede yon. Especially kung ang bangkay ay cremate dahil ito po ay ginagawa dahil sa mga doktrinang panglabas, especially yung nasa Hinduism o di naman kaya sa pagde-deny ng resurrection of the dead doctrine. At prominent po ang cremation nung nakaraang pandemya, yung COVID-19 pandemic. Kung naalala ninyo, ay nagpatupad ang gobyerno na dapat ang mga bangkay ay cremate within 12 hours. Katunayan, ayon po sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2301, ganito po ang mababasa. The Church permits cremation provided that it does not demonstrate a denial of faith in the resurrection of the body. So yan po yung tinutukoy kanina doon sa Code of Canon Law, mga kababayan, 1983, sa paragraph 1176.3, mga kababayan. Okay, sige. So, sa ating episode ngayon, tatalakayin naman natin ito pong isang artista, itong si Jacqueline Jose. Isang Pinay actress na siya po yung kauna-unahang actress na nanalo ng Best Actress sa Cannes Film Festival. Ayan, At itong si Jacqueline Jose ay isa pong miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, mga kababayan. Ngunit nung nakaraan, namatay po si Jacqueline Jose dahil sa heart attack sa edad na 60 anyos. At sa kanyang pagkamatay ay maraming mga artista ang bumisita sa kanyang libing, mga kapatid. Ipinagluluksa ngayon ang pagpanaw ng award-winning actress na si Jacqueline Jose. Ikinagulat ng marami ang biglaang pagkamatay ng aktres na si Jacqueline Jose. Nakalagak na rin ang mga labi ng aktres sa isang memorial chapel sa Quezon City. Pero mahigpit ang seguridad at tanging malalapit na kaanak pa lang ng pamilya Gac at Eigenman ang pinapapasok. Ipinanganak sa Angeles City sa Pampanga noong October 21, 1964. Kilalang icon sa TV at pelikula si Jacqueline Jose. Magaling na aktres, mapadrama o sa komedya.
At siya lang naman ang kauna-unahang Pinay na nagwagi ng Best Actress sa prestiyosong Cannes Film Festival sa France noong 2016. Dahil sa role niya sa pelikulang Maros, humakot na rin siya ng iba't ibang parangal sa mga ginampanan niyang role sa iba pang pelikula at teleserye. Ilan sa mga natatangi niyang pinagbidahan ang Flor Contemplacion Story, Service at Patay na si Jesus. Huli rin napanood ang aktres bilang General Dolores sa hit kapatid serye na Batang Quiapo. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. At alam niyo po ba na ang kanyang katawan ay i-cremate, mga kababayan? Grabe. Pero ano ba ang paniniwala ng Iglesia ni Cristo ni Manalo tungkol sa cremation? Panoorin po natin ang video mula po sa programa nilang That's in the Bible na ang host ay si Bob Pellane, Minister of the Gospel sa Amerika. Ano ba ang pahayag niya tungkol dito? Panoorin po natin. How then did cremation come about in the first place? What religious custom is the burning of the dead or cremation connected to? If it's not connected to God and not connected to the Bible, and that is what God's people are supposed to be doing, how did it come about? The Britannica Encyclopedia of World Religions, here on page 268. In Hinduism in India, cremation is the preferred form of disposing of the dead. The placing of the body into the fire is regarded as a kind of final sacrificial offering, and the burning of the body is often understood to begin the process of reincarnation. Therein lies the truth. Cremation is the practice of Hinduism because they believe it's the start of the reincarnation process, which of course is not in the Bible and it is not in accordance with God's teachings. Ayan, so napanood po natin si Bob Pellane. Ayon sa kanya, ang cremation daw ay mali. Dahil ito daw ay isang gawain galing sa Hinduism. Ang tanong, totoo ba ito, mga kababayan? Para sabihin ang claim niyang na ito ay binatayan niya ang aklat na Britannica Encyclopedia of World Religions sa page 268 at nakikita niyo po yung quotation sa screen. Sige, susuriin natin ito. Puntahan natin yung actual copy ng aklat, Britannica Encyclopedia of World Religions, page 268. At nakikita nyo po ang nasabing quotation. At yan nga yung nasabing quotation. Siguro ito lang yung masaklap. Kung susuriin maigi itong nasabing quotation, meron po silang iniwasan dyan. Sige, titingnan natin mga kapatid kung ang cremation ay ginawa na ng mga unang Kristiyano. Sige, titingnan natin sa page 268 pa rin sa baba. Ganito po ang mababasa. Ililiwat ko na sa Tagalog. Noong bandang 100 AD, ang cremation sa Roman Empire ay natigil. Siguro dahil sa paglaganap ng Kristyanismo. Kahit na ang cremation ay hindi explicitly na pinagbabawal sa mga Kristiyano, ito ay hindi nirerekomenda dahil sa kakulangan ng kahoy sa paganong ritual na nakakabit dito at ang pangamba na ang cremation ay ang hadlang sa pangakong pagkabuhay ng maguli at ng magsama ng katawan at kaluluwa. Maliwanag po dito. So, yun pala talaga, noong una pa lang naman, ay hindi po pwede ang cremation. Hindi po siya nire-rekomenda. Katunayan, ang Iglesia Katolika nga ay binibigyang halaga ang doktrina ng resurrection of the body. Siguro, ang gagawin natin ay babasahin natin ang Catechism of the Catholic Church, paragraph 2300 hanggang 2301. Ganito po ang nakasulat. The bodies of the dead must be treated with respect and charity, in faith and hope of the resurrection. The burial of the dead is a corporal work of mercy. It honors the children of God who are temples of the Holy Spirit. The Church permits cremation, provided that it does not demonstrate a denial of faith in the resurrection of the body. So, meron palang tinatawag nating intention. Depende pala sa intention mo kung po pwede ang cremation. So, ibig sabihin mula sa ating nabasa, hindi talaga pinagbawal noon ang cremation, kundi hindi lang nire-rekomenda ng iglesia noon, mga kababayan. Kaya itong pahayag ng ministrong ito, Burning of the dead or cremation
connected to, if it's not connected to God and not connected to the Bible, Busted! Yan! Nako, mali po yan mga kababayan. E noong kasagsagan ng pandemya, ano kaya ang ginawa ng mga miyembro ni Manalo sa mga bangkay nilang namatay dahil sa COVID-19? Nako naman. At kung mali ang cremation, ibig sabihin, lumalabag pala dito si Jacqueline Jose dahil kaanib siya ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, mga kababayan. Kaya ulitin natin, sa panahon ngayon, pwede po ang cremation. Binibigyan nga ng disenteng misa at libing sa cremation rites, mga kababayan. Basta, hindi lang po lumalabag sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2301, mga kapatid. Ano po ang masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Caborno. At ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Caburnok. At abangan nyo si Caburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless!